Magandang araw po mga kaibigan. Isang kwento ang ating mapapakinggan. Kwento ng isang babaeng handang panindigan ang binitiwang pangako sa altar sa kabila ng pagkawala ng pag-ibig ng asawa. Siya ay si Jade. Sa loob ng 5 taon bilang magnobyo at nobya ay ipinaramdam sa akin ni Clyde kung gaano niya ako kamahal. Kaya't nung yayain niya akong magpakasal, walang pag-aalinlangan ko itong tinanggap ng buong puso. Ngunit magmula nang ako'y mabulag, tila yata ang pangako na binitiwan niya sa akin sa harap ng altar ay unti-unti niyang binibigo. Clyde, tinatanggap mo ba si Jade na maging kabihag ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginawa, sa sakit man o kalusugan, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Mother. Pinakikinggan na naman ni Jade ang video ng kasal namin. Hindi ba siya nagsasawa? Mahal, ikaw na ba yan? Bakit ba nagsasanay ka magsaksak ng telebisyon mag-isa? O paano kung makuryente ka? Bulag ka na nga, gusto mo pa yata mabalda. Wala kasi akong magawa. Tsaka hindi mo rin naman ako kinakausap. Ayaw lang kitang abalahin. Huwag kang mag-alala sa akin, mahal. Nag-iingat naman ako. Tsaka tingnan mo, sanay na akong Napakakulit mo. Hindi ka marunong makinig sa akin. Kaya ka napapahama. Sorry. O siya nga pala, kumain ka na ba? Nagluto na ba si Manang? Mahal. Asan? Ma'am, umalis na po si Sir. Ay, wag po kayong mag-alala. Kumain na po siya. Ay, hawakan ko ang kamay mo, Ma'am, ha? Akayin kita. Kain ka na po. Hindi man lang niya ako sinabayan kumain. Anong oras na kaya? Bakit wala pa rin si Clyde? Ay, teka nga, pupuntahan ko si Manang. Nasaan na ba yung tungkod ko? Yes, sir. Nakauwi na ako. Salamat sa treat, ha? Kaya mo, next time ako naman. Mahal, Ah, andyan ka na pala. Sinong kausap mo? Jade, gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Hinihintay kasi kita. Oh, how's your day? Kumain ka na ba? Isang hug naman dyan, mahal. Oh. Pwede ba? Pagod ako. Matulog ka na. Pumasok ka na sa kwarto. Ah, teka, ako lang ba? Hindi mo ako tatabihan? May gagawin pa ako. Parang andalas naman ata nito, mahal. Ano ba nangyayari? Ginagabi ka na ng uwi. Hindi mo na ako tinatabihang matulog. Pati sa pagkain, hindi mo na rin ako sinasabayan. May nakalimutan ba ako na okasyon? Nagtatampo ka ba sa akin? Jade, please. Sabi ko, pagod ako. Oh, sige. Okay. Una na ako. Good night. I love you. Nagtatampo kaya sa akin yun? Dati, lagi naman siya nag-I love you. Ay, siguro pagod lang siya. Ma'am, buksan ko lang po ang pinto. Oh, sige, Manang. Hi, hello. Andiyan si Jade. Ay, opo, nasa loob. Pasok po kayo, ma'am. Jade! Tia!
Ang pisa kong makulit. Ano't napasyal ka? May kasama kasi ako. Napakakulit. Gusto ko daw kumustahin. Sino? Hoy, lumapit ka na kay Jade. Minsan, hulaan mo kung sino, ha? Haplusin mo ang face. Baliw ka talaga. Sino kaya ito? Sandali. Uy, short hair. Makapal ang kilay. Matangos ang ilong. Lalaki ito, ano? O ano, nakikilala mo na. May dimples. Huwag mo sabihin. Ay, hindi, imposible. Nakuha mo na yung clue, yung dimples. Now, who's your final answer? Teka, wala naman siya dito sa pinasa. Teka, hulaan ko, ha? Zeke? Ikaw ba yan? Yes, Jade. Ako nga. Ay, oh. Bakit bigla akong kinabahan? Narinig ko rin boses niya. Bigla ako na-excite. Boses lang niya yan. Ay, may asawa na ako. Hindi ako dapat tamaan nito. Hoy, Jade! Ano ka ba? Siya ka, no? Zeke! Ay, nako. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Kasi kahit nung kasal ko, hindi ka pumunta. Ang tagal na bago kita huling nakita. Kamusta ka na? I'm sorry ha. That time sobrang busy ako sa work kaya hindi ako pinayagang buwi ng boss ko. I'm doing good and I'm glad to see that you're fine. Until now, ang ganda mo pa rin, no? Bulero. Oo. Buti na pasyal kayo. Ay, sandali, ano bang gusto niyong kainin? Manang! Huwag na, Jade. Huwag kang mag-alala. Nagdala kami ng food ni Kia. Buti, sinamahan niya ako dito. I really want to see you. Ay, ako rin. Gusto rin kita talagang makita. Kaso, malabo na ngayon. Alam mo na, blind na ang lola mo. Yaan mo, konting tiis na lang yan, Jade. Makakakita ka din. Di ba, sabi naman ng doktor, may chance pa once na mag-succeed yung operation mo. Sana nga, 20% lang yung successful rate nun eh. Kaya hindi na rin ako umaasa. Unti-unti, nasasanay na rin naman Jade, ako. 20% is still a chance. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magpagaling ka. At lakasan mo ang loob mo sa operation mo para makita mong kagwapuhan ko. Lakas pa rin ang hangin sa ulo mo, no? O siya, kumain na muna tayo. Tama na yung bulahan na yan. Ma'am Jade. Ma'am, tumawag po sa akin si Sir Clyde. Nasa US na po siya. May client meeting daw po. Next week pa daw po siya uuwi. Ganun ba? Ay, Opo. pakausap nga po, Manang. Ay, Biglaan siguro yung alis niya. binaba na po, ma'am eh. Opo, tatawag na lang daw po siya ulit sa inyo. Sige. Sabihan mo na lang ako uli, ha? Opo. Balik lang po ako sa garden, ma'am. Sige, May gagawin pa Manang. ako. Salamat. Uy, Jade. Ang alam ko, hindi ka nakakakita. Pero bakit? Di ka rin yata nakakaramdam. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ay, bakit hindi ba napapansin yung asawa mo? Singlamig na ng yelo. Ano ka ba, Kia? Busy lang si Clyde at nagdo-double kayod yun dahil magastos ang operasyon. Iniiwan ka nga niya lagi mag-isa. Tapos, hindi ka malang maasikaso. Alam mo, sasamahan na lang kaya kita dito until next week. Pwede bang patay ko sumama? Ha? Ito muna rin ako. Teka, sigurado kayo? Okay lang naman ako dito. Sige na, Jade, please. Ngayon lang tayo nabuo ni na Zeki, oh. Tsaka dapat nga matuwa si Clyde dahil may kasama ka dito. Ikaw talaga. Ano? O, sige na nga. Oo na. Sino yan? Ito. Ay. Ito. Naganda ako ng breakfast para sa'yo. Ha? Si Kia nagpaalam ng umalis eh. Hindi daw na-approve ang leave niya. So ako munang sasama sa'yo dito. Okay lang ba sa'yo? Kakahiya naman. Nag-abala ka pa na nandiyan naman si Manang.
3 araw ka nang nandito, Sheki. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko naman sarili ko. Huwag kang mag-alala. Okay lang. This is totally fine with me. Hayaan mo tulungan kita. Susubuan kita, ha? Say, ah. Ah. Ah, yan. Yan. The best! Uy, na-miss ko itong tapa mo. Oy, sure ka? Okay ka lang dito? Oo, sinabi ng okay lang ako eh. Madami pa akong lulutuing food para sa'yo. Kaya let me stay a little longer. Ngayon lang ulit tayo nagkasamang dalawa na ganito. Ikaw kasi, nag-asawa ka kagad. Uy, grabe ka. Parang kasalanan ko pa. Ikaw naman, nag-abroad agad. Iniwan mo kami ni Kia. Kasi naisip ko, mas magandang magiging kinabukasan ko dun eh. Mas makakaipon ako. And I want to give you that future. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagsisi ako na hindi kagad kita nilikawan. Inuna kong pangarap ko. Kasi gusto kong maipagmalaki mo ako sa parents mo. Dahil gusto kitang pakasalan. Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng chance na sabihin sa'yo. Zeke. Noon pa may pagtingin na ako sa'yo. Ikaw ni minsan ba may naramdaman ka rin sa akin? Ang tagal kitang hinintay. Sa sobrang tagal nga, iniisip ko nga na hindi ako ang gusto mo. Kaya binigyan ko ng chance yung nandyan para sa akin. Pero, malinaw sa akin. Mahal kita noon. Jade, paano ko sabihin ko sa'yo, mahal pa rin kita hanggang ngayon? Zeke, ang kamay ko bitiwan mo. Alam naman nating dalawa, hindi na pwede. Pero bang kahit ngayon lang, sundin natin ang nararamdaman natin sa isa't isa? Zeke, ikaw mo na, mali ito. Jade, sumama ka na sa akin sa Canada. Doon, mas mapapabilis ang pagaling mo. Makakakita ka na ulit. Zeke, nung magkasama kita muli, alam mo ang saya ko. Gusto kitang piliin. Gusto kong makasama ka habang buhay. Pero mali ito. At kailangan ko itong pagbayaran. Nagtataksil ako sa asawa ko. Sundin mo ang puso mo. Mahal kita. This is our chance. Nagbalik ako para sa iyo. Sige. Mahal na mahal kita. Anong ibig sabihin nito, Jade? Clyde, let me explain. Shut up! Magbihis ka. Lumayas ka sa bahay ko. Sige, sandali lang. Clyde, it's my fault. Zeki, I said get out of my house! Jade, I'll wait for you. Sabihin mo lang kay Kia. I'll wait. Layas! Malinaw sa atin dalawa na hindi ang pagkabulag mo ang dahilan kung bakit lumayo ang loob ko sa'yo. Mahal, I'm sorry. Kahit pinakasalan mo na ako, si Zeki pa rin ang talagang mahal mo. Umiiyak ka gabi-gabi. Umaasa ka na sana siya ang kasama mo at hindi ako. Dati pa man, bulag ka na sa akin. Ako nandyan para sa'yo. Nandyan ba siya nang mamatay ang mama mo? Nung pumasa ka sa board, nandyan ba siya? Nang magkasakit ang papa mo? Ako laging nasa tabi mo. Pero hindi mo ako makita. Iniisip ko na kung nabulag ka, ako nang hahanapin mo. Pero narinig kong usapan niyo ni Kia. At sinasabi mo na hindi mo man lang nakita si Zeki. Tapos ngayon, hindi ako makapaniwala dahil kahit bulag ka na, nagawa mo makiapid at sa loob ng kwarto natin. Ilang araw lang ako nawala. Patawarin mo ako. Ngayon magdesisyon ka.
Sasama ka ba sa kanya sa Canada? Inaaya ka niya, di ba? Mahal, ayusin natin ito. Hindi ako bulag sa'yo. Ramdam ko na rin. Kasi hindi mo na ako mahal, kaya ako to nagawa. Binibigyan kita ng layang magdesisyon. Sasama ka ba kay Zeki? O hindi? Tinatanggap mo ba si Clyde na maging kabiyak ng iyong puso habang buhay? Sa hirap at ginawa? Sa sakit man o kalusugan gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Father. Mahal, tara na. Kumain na tayo. Mahal, hindi ako makapaniwala na nakakakita na ako. Sa wakas, napanood ko ng muli itong kasal natin. Salamat sa Diyos at nakakakita ka na uli. Naging successful ang operation sa mata mo. Salamat din. Hindi mo ko iniwan. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko. Salamat din, Clyde. At pinatawad mo ko. Ang mahalaga, tinupad natin ang ating pangako sa isa't isa. Clyde, mamahalin kita habang buhay sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, gaya ng utos ng Sagradong Panginoon. Mas madaling gamutin ang pagkakabulag ng paningin kaysa sa pagkakabulag sa pag-ibig na matagal nang nasa iyo pero hindi mo makita. Mas lalong tumibay ang pagsasama naming mag-asawa. Biniyayaan din kami ng isang supling. Kamukhang kamukha ito ni Clyde. Ang unang bunga ng aming pagmamahalan. Ako po si Jade. At ito ang aking buhay. Ang kasal ay sagrado na hindi dapat binabaliwala dahil ito'y sumpaan ng dalawang pusong nagmamahalan sa harap ng altar. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, June Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Jade. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Tricia Shaina Gatchalian. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kinukutya at minamaliit dahil sa kanyang kakaibang itsura. Siya ay si Henry. Dwarfism. Ito raw ang tawag sa aking kondisyon. Nasa 40 anyos na ako pero ang tangkad ko parang sa 7 anyos na bata lang. Sa kabila nito, masaya ako dahil nagkaroon ako ng asawa at anak na sa kabutihan palad, hindi nagmana sa akin. Kenneth, samahan mo muna ako sa tindahan namin, ha? Dadaan ako doon para humingi ng baon kay Mama para bukas. Bakit hindi mo na lang siya hintayin sa bahay nyo? Hindi siya uuwi ngayon Kasi maaga siya magbubukas ng tindahan bukas. Tuwing Biyernes, marami namimili ng maaga Tapos may mga magde-deliver pa ng mga gulay. Ganun ba? Oo. Ay, siya nga pala. Recognition na natin bukas. Sino nga attend sa'yo? Si Mama. Ikaw. Si Mama, syempre. Ano nga naman si Papa?
sa makabilang bahay na yun. Teka, ang mama mo lang ang attend sa'yo. Paano papa mo? Ayoko siyang umattend. Bakit? Basta. Niiyak ka ba? Na makita ng mga classmates natin ang papa mo? Nako, kung naroon ka sana, Henry, nakita mo sana kung gaano pinapalakpakan ng mga tao itong anak natin. Paborito raw siya ng mga teachers kasi mabait na, masipag pa mag-aral. O, diba, Kenneth? Hindi naman po. Pahambol ka pa dyan eh. Alam mo, anak, mapalad kami sa'yo ng papa mo. Kasi kahit nag-iisa ka lang naming anak, palaging kaligayahan ang inuuwi mo rito sa bahay natin. Proud na proud kami sa'yo, anak. Ano bang gusto mong regalo kapalit nitong medalya mo, Kenneth? Wala pa. Hindi naman po ako nagsisikap mag-aral para makakuha ng reward sa inyo ni Mama. Magsabi ka lang. Kahit ano, ibigay namin sa'yo ng mama mo. Oo nga, anak. Kahit mamahalin pa yan, pagsisikapan namin yung ibigay sa'yo ng papa mo. Nag-iisa ka lang naming anak, kaya gusto namin maibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo at lahat ng gusto mo. Ayun lang. Pagbilan mo nga ako ng pakwan. Nako, ang isang pakwan ay halos 3 kilo. Ang bigat niyan, Henry, ha? Kaya mo ba itong bitbitin? Mukhang malaki pa sa ulo mo itong pakwan na ito, eh. Problema ko na yan. Kaya ko man o hindi bitbitin ng pakwan. Ang mahalaga, kaya kong bayaran. Sa bagay. 150 yan. Ito. Nako, 500. Wala ka bang barya dyan? Gusto mo tipipisong 150? Mukhang nagpapabarya ka lang kasi. May panukli ka ba o wala? Kasi kung wala, sa iba na lang ako bibili. Buwan naman kasi yung benta ng pakwan na yan. Ayoko sanang ipagbili sa'yo dahil malas daw kapag may kapansanan ng bumibili. Baka mamaya niyan hindi na maibenta ang iba. Ganun ba? Oo. Naniniwala ka pa pala sa mga ganyang pamahiin. Sige. Akin ang 500 ko. Ito pakwan mo. Makabenta ka pa sana na marami. Ayan. Sa iba ka na lang bumili. Huwag dito sa tindahan ko. Ay, nako. Ang mga tao nga naman. Kenneth. Ba't andito ka sa tabi ng tolda ni Enya? Kanina ka pa ba dyan? Hindi po. Kararating ko lang po. Tapos nakita ko kayo. Tara. Samahan mo akong bumili ng pakwan. Ako na lang po ang bibili pa. Akin na po ang pambili. Sige. Eto. Sa bahay niyo na lang po ako hintayin. Uy, Kenneth, bakit kanina ka pa walang imit? Ayaw mo bang makita uli ang tatay mo? Bakit pa? Iniwan niya kami ni na mama. Kaya ayoko sa kanya. Sa tingin mo, kung kasama niyo ngayon ang tatay niyo, ano kaya ang pagkakaiba? Siguro mas magulong buhay namin. Palagi kasi sila nag-aaway ni mama eh. Alam mo, buti ka pa nga eh. Mababait ang mga magulang mo. Tapos ang papa mo masipag. Kahit may kapansanan siya, pero naghahanap buhay siya. Tignan mo itong suot kong sapatos. Siya kaya gumawa nito. Bakit ka nagbubuntong hininga? Naiisip ko lang, paano kaya kung hindi unano si Papa? Paano kaya kung normal ang itsura niya? Ayaw mo ba sa papa mo? Ayaw mo ba na ganyan siya? Kung papipiliin ako, sana
Sana normal na lang din ang papa ko. Kenneth? Hoy! Yung kaibigan ko palang Orlando. Oo, kumusta yan, Ray? Lasing ka na naman, Brendo. Hindi. Gusto mo tumagay ka muna. Wala, iniwan na ako ng mga kainuman ko eh. Umuwi ka na. Okay. Huwag ka na mag-ingay dito. May iba ako? Natutulog na. Sino ka ba para pakialaman ako, ha? Gagawin ko ang gusto kong gawin. Sige. Uminom ka pa hanggang sa makatulog ka na naman sa tabi ng karsada. Huwag mo kong pinagsasabihan dyan, ha? Alam mo, bunganga mo parang bunganga ng asawa ko eh. Kung ano walang kwenta ang mga salita sila sabi. Brendo. Alam mo kung sino ka. Ulano ka naman. Tirising kita dyan eh. Henry! Hoy! Ating! Ay. Bitbitin mo na nga itong asawa mo. Masyadong pakialam yan, no? Brendo, Kaya ka, huwag na siyang sigatan ng araw bukas eh. Isang sipa ko lang dito, tatalbog to na parang bola papunta doon sa bubong niyo eh. oh, Henry, tayo na. Kaya, Bakit ka ba kasi naririto? Maingay kasi. Naiistorbo nga na si Kenneth. Nag-aaral yung bata, hindi makakonsentrate kasi maingay siya. Kahit na. Wag kang papatol sa mga ganyang lasenggo. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isip nun. Paano kung may patalim pala yun, tapos nagdilim ang paningin? Maliit naman ako. Kayang-kaya ko lumusot sa gitna ng hita niya. Ay, Baka nga, hindi niya ako maabutan kung hahabulin niya ako kasi susuray-suray na siya. hindi mo ako naiintindihan eh. Oo na. Tama na yan. Hindi ko na uulitin. Ang mabuti pa, magbihis ka na. Oh, Kenneth, anak. Bakit gising pa po kayo? Wala. May pinag-uusapan lang kami ng papa mo. Ay, istorbo ka ba namin? Kukuha po ako ng tubig. Nauuhaw ako eh. Ako na lang, anak. Doon ka na sa kwarto mo. Dadalhin ko doon yung tubig. Ako na po. Kaya ko naman eh. Sige. Kenneth, ano gusto mo almusal? Maaga po akong alis. Huwag na po kayong mag-abala. Aalis ka na agad? Kenneth? Oh, bakit? Tinatanong ko kung anong gustong almusal. Ayun, tinalikuran ako. Hayaan mo na. Nagmamadali siguro. Madalas kong napapansin na parang iba makitungo sa papa niya si Kenneth. Bakit kaya? Kenneth, samahan mo ulit ako sa tindahan namin, ha? Oo. Hoy! Ay, Ikaw, Kenneth! oh, si Aling Enyang. Ikaw, ha? Bakit to? Ikaw, sabi ng anak ko, ikaw yung nakita niyang nagpagulong ng mga tinda ko pakwan nung isang linggo. Oh, Pinagulong mo raw sa kalsada, nakita ka niya. may ebidensya po ba kayo? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Walang naman. biyak. Aling ko. Ay, ako. Sandali po, bitiwan niyo si Kenneth, Aling Enyang! Aling ko. ano? Ay, ito buwisit na to. Sinayang yung mga tinda ko pakwan. Bakit doon na yung lalo ah? Ay, Kenneth, halika na, tumakbo na tayo, tumakas na Ay, tayo. Anong problema mo sa mga tindang pakuan ng biyanan ko, ha? Ha? Ay, Kenneth, huwag mo na siyang titigan na masama. Baka kung ano gawin niya sa'yo. Makatitig ka. Bakit? Kaya mo ba akong labanan? Ha? Kenneth! Ano? Yan! Yan ang napala mo! Pag pinagdidilatan mo pa rin ako, gago ka talaga. Ayop ka! Oh. Huwag ka magbubuhay
nabuhatan ng kamay ang anak ko! Dugo! Ay, Brando! Ang Ay, dugo kayo sa galit. Tatawag ako ng tanod! Tatawag ako ng tanod! Diyos ko, ano bang nangyari sa inyong mag-ama? Ikaw, Henry, bakit mo naman binato ng kahoy si Brendo? Wala akong iba nakita pwedeng ihagis sa kanya rito sa kusina. Lang nakita kong kinukuyog nila si Kenneth. Tumakbo na ako, dali yung kahoy. Ikaw naman, Kenneth, bakit mo ginawa yun kay Enyang, ha? Bakit mo pinagtripan ng mga pakwan niya? Ano? Hayaan mo na muna si Kenneth. Ay, Alam mo pa, pulis ko mag-interrogate. gusto kong malaman kung anong nangyayari sa anak mong ito. Ilang linggo ko nang napapansin na kakaiba ang kinikilos niya eh. Bakit ba, Kenneth, ha? Napoprostrate ako sa ko, ma. Saan? Bakit? Minsan, nagdarasal ako na baka isang araw sana magising ako na normal na si Papa, na hindi na siya unano. Kenneth, bakit? Hindi mo ba tanggap ang papa mo? Kinahihiya mo bang ganyan ang kalagayan niya? Anak, pasensya ka na. Kung pati ikaw nabubuli dahil... Ma, ayoko nabubuli si Papa. Ayoko kinukutsa siya ng mga tao. Pero wala man lang ako magawa. Hindi ko man lang siya maipagtanggol. Kenneth, Masakit para sa akin na makitang minamalit siya ng mga tao. Kasi alam kong nasasaktan din si Papa. Napakabait talaga ng anak ko. Kenneth, anak, hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol. Matanda na ako. Sanay na ako sa mga pangungutyang yan. Sapat na sa akin na malamang tanggap mo ako at hindi mo ako kinahihiya. Sapat na sa akin yun, anak. Papa, huwag mo na uling gagawin yun. Tama ang papa mo. Sapat na sa amin na tanggap mo ang kalagayan niya. Sapat na sa amin na malamang proud ka sa papa mo sa kabila ng kapansanan niya. Kahit maliit akong tao, pakiramdam ko ng mga oras na yon, napakalaki ko. Dahil ramdam ko kung gaano ko kamahal ng aking anak. May nangunguntya man sa akin, hindi ako natitinag dahil para sa akin, ang irespeto at ipagmalaki ng nag-iisa kong anak ang higit na mahalaga. Ako si Henry, at ito ang aking buhay. Hindi natin kailangan ng papuri ng buong mundo. Ang mahalaga, mahal tayo ng mga taong pinahahalagahan natin. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Henry. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Piar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang babaeng natauhan matapos muling madapa. Siya ay si Rina.
isa akong kasambahay na may anak sa pagkadalaga. Iniwan ako at hindi pinanagutan ng nobyo kong si Ruben. Para mapalaki ang aking anak, iniwan ko siya sa aking mga magulang. Muli akong nangamuhan dito sa Maynila hanggang sa lumipas ang 5 taon. Doon sa amo ko, nakakailangan sila ng bagong kasambahay. Talaga, Paulo? Hmm, Baka naman kaya mo sinasabi yan dahil gusto mo makasama si Rina. ba naman, kahit mahal ko si Rina at gusto kong makasama, hindi naman ako maaaring magsinungaling. Naniniwala ako kay Paulo, Eva. Ay, Paulo, mabait ba yung amo mo? Maayos ba sila magpasahod? Kasi alam mo, yung inalisan ko, ayos sana eh. Kaso, nagloko yung lalaki na nasa abroad. Hmm, Hindi na nagpadala sa amo kong babae ng pera. Kaya ayun, nagkautang sa akin ng 2 buwan. may kabuhayan si na Ma'am Choling at talagang maayos magpasahod. Oo, di yan. Ayos naman pala Rina eh. Sige, sasama ako sa'yo bukas. Sana matanggap ako. Kuya Aaron, ito na yung Ay. coffee mo. Salamat, Rina. Ang gwapo talaga niya. Ngiti palang ulam na. May sinasabi ka? Ay, sabi ko kuya, dito ka ba magkahaponan para mailuto ko yung paborito mo? Oo, sige, luto mo. Nagustuhan ko nga yung timpla mo dun sa putsero eh. Oh, sana magustuhan mo ko kesa sa luto ko. Oy, putsero ulit ang iluto mo mamaya ah. At maaga akong uuwi. Ay, naku Eva, ang gwapo talaga niya. Makalaglag panty. Loko ka. Dalawang to? Ang landi magsalita. Ikaw naman, tayong dalawa lang naman nakakarinig eh. Ay, alam mo, talagang gwapo siya. Crush na crush ko siya. Kaya pala sabi sa akin ni Paulo, hindi mo na siya pinapansin kahit magkasama kayo doon. Eh, paano naman ang kulit-kulit? Ligaw ng ligaw. Ayoko naman sa kanya. Sino naman na gusto mo manligaw sa'yo? Yung anak na amo mo. Sana. Naku, Rina, huwag kang magagalit, ha? Ano? Alam mo, dapat, kahit gusto mo ang lalaki, matuto kang mag-ingat sa sarili mo. Para hindi na maulit yung minsan mong pagkakadapa. Eva naman eh. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Kaya kita pinagsasabihan. Nag-aalala kasi ako na baka mahalata ng anak ng amo mo na gusto mo siya at samantalahin niya yun. O ikaw rin. Ikaw din ang kawawa. Ma'am? Tawag niyo daw po ako, sabi ni Paulo. Oo, Rina. Magbibilin ako dahil 3 days kaming mawawala dito ni Sir mo. May seminar kaming pupuntahan. Oh, ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Opo, ma'am. Si Aaron, may lagnat siya. Kainumin mo ng gamot. At isikasuhin mong pagkain niya. Okay po, Ma'am Choling. Ako na pong bahala kay Kuya Aaron. Ay, salamat. Hindi talaga nagkamali si Paulo sa pagrekomenda sa'yo sa amin. Kuya Aaron, dala ko na pagkain mo. Oh, pakilagay mo na lang dyan sa nisita, Rina. Gusto mo? Subukan kita? Ha? Teka, ba't ganyan ang suot mo? Ha? Ang ikli ng shorts mo. Ah. At ang blouse mo, spaghetti na nga. Ang nipis pa. Bagay naman, di ba? Susubukan na lang kita para mas makakain ka ng marami. Pwede ba akong maupo dito sa tabi mo? Ha? Oo. Bakit? Bakit ka natitigilan? Nakatitig ka nun sa akin. O baka naman gusto mo. Humiga pa ako dito sa tabi mo. Ha?
Gusto ko yan. Rina, pwede ba tayong mag-usap? Naku, madami akong gagawin, Paolo. Pero kapag si Aaron, okay lang kahit magdamag kayong mag-usap. Ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Alam ko na ang tungkol sa inyo. Ilang beses kitang nakitang pumasok sa kwarto niya. Nakakita rin kita na hinahalikan siya. Ha? Ganon? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong kay Ma'am Choleng. Gusto lang kitang paalalahanan, Rina. Pinaglalaruan ka lang niya. May nobya siya at nakatakdaan silang ikasal. Ano? Yun ang totoo. Hmm. Kahit itanong mo pa sa kanya, masasaktan ka lang sa kanya. Hindi ka niya talagang mahal. Idilat mo sana ang mga mata mo. Rina, naiayos mo na bang lahat ng mga pinamili natin? Opo, Ma'am Choleng. Ay, mabuti. Magluluto tayo ng hapunan ng maaga. Bakit po? Meron ba kayong bisitang darating, ma'am? Oo, si Lily, ang long-time girlfriend ni Aaron. Kasama niya ang parents niya. Pag-uusapan namin ng ilan pang detalye para sa kasal nila ni Aaron. Ganun po ba? Oo, kaya pagbutihin ng pagluluto mamaya, ha? Sakit. Akala ko, dahil sa may nangyari na sa amin, mahal din niya ako. Nag-illusion lang pala ako. Ilusyonada kasi tanga-tanga. Nagpatalo na naman ako sa damdamin ko. Nagamit na naman tuloy ako. Ay, may tumatawag sa cellphone. Si Itay. Hello, Tay? Hello, anak. Oo, napatawag kayo. Anak, may sakit kasi si Gigi. Gusto ko sanang dalhin siya sa doktor. Kaso wala naman kaming pera ng nanay mo. Wag ko kayo mag-alala. Magpapadala agad ako. Salamat, anak. Isa nga pala. Gusto ng anak mo na makauwi ka raw sa graduation niya, sa kinder. Kasi may award siya. Talaga po? Oo, anak. Matalino nga po ko. At sabi pa niya, gusto niyang ikaw ang magsabit ng medalya sa kanya. Ay, sige, Tay. Dadating ako sa araw na yun. Sige po, ha. Bye na. Dahil sa kahibangan ko sa lalaki, pati pang gastos ng anak ko, nakalimutan kong ipadala. Sorry, anak. Sorry. Rina, aalis ka na pala dito. Oo, Paolo. A-attend ako ng graduation ng anak ko. Kaya diretsong nagpaalam na ako kay ma'am. Buti na rin yun para hindi ko makita yung kasal ni Aaron. Tsaka para malimot ko siya. Alam na ba niya ito? Iniiwasan niya na ako eh. Pero narinig niya nung magpaalam ako sa kanya, mami. At wala siyang sinabi. Wala. Hindi niya ako talaga mahal. May nangyari lang sa amin. Dahil natukso siya. Walang kasamang pag-ibig yun. Rina, Pasalamat na nga lang ako dahil hindi ako nabuntis. May pagkakataon pa ako na ayusin yung buhay ko. Iingatan ko na ngayon ang sarili ko, Paolo. At ibubuhos ko na lang ang pansin ko sa aking anak.
Salamat naman. Pinasyalan niyo ako, Eva. Paolo. Miss ka na namin. Lalo na ito si Paolo, kaya bumiyay kami papunta dito sa inyo. Oh, ikaw talaga, Eva. Puro ka biro. Totoong sinabi ni Eva, Rina. Uy, ano na yung pinagkakakitaan mo rito, friend? Ayun, pumasok ako sa isang grocery. Day off ko lang ngayon. Alam mo, yung amo ng kapatid ko, Mm. nangangailangan ng driver at kasambay sa Abu Dhabi. Oh? Baka gusto mo. Ay, oo nga, friend. Salary deduction daw yun. Mas kikita ka na malaki doon. Ako nga, nag-apply na eh. Aba kung wala akong gagastusin, edi sige. Mabuti nga yun para mapagandaan ko yung kinabukasan ng aking anak. Salamat naman at nagbago ka na. Oo naman, Eva. Namulat na ako sa aking pagkakamali. Kahit may karanasan na ako, dapat ko pa rin ingatan ang aking sarili. At hindi ako dapat padala sa simbuyo ng aking damdamin. Nagbago na siya talaga, Paolo. Sana, magbago rin ang tingin mo sa akin. Sana, hindi na ako mapabilang sa mga kaibigan mo lang. Alam mo, Paolo, ang bait-bait mo. Marami kang magagandang katangian na taglay. Karapat dapat kang mahalin ng sino mong babae. Kaya lang, sa ngayon, gusto ko munang ibuhos ang pansin ko sa aking anak. Kung makapaghihintay ka pa sana ng konting panahon, baka tanggapin na kita. Handa kong hintayin ang panahon yun. Dahil ang tunay na pag-ibig, matyaga at marunong maghintay. At ganyan ang pag-ibig ko sa'yo. Makalipas ang 4 na taong pagtatrabaho sa ibang bansa, hindi na kami umalis pa ni Paolo. Nagpakasal na kami. Nagwagi rin siya sa wakas. At ngayon, 2 na ang aming anak. Sa mga kababaihang nakikinig, maging mapagtimpi sana kayo. Ingatan ang sarili upang ang respeto ng marami ay inyong anihin. Ako po si Rina at ito ang aking buhay. Walang taong hindi nagkamali, hindi nadapa, pagkat ito ay bahagi na ng ating buhay. Ang mahalaga ay ang mga aral na ating natutuhan sa pagkakadapang iyon. Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Jun Legaspi, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Rina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang muntik nang mawala ng pag-asa. Siya ay si Wena. 2 lang kami magkapatid at ako ang panganay. Sabi ni Inay, pumanaw sa bilangguan ng aming ama. At dahil doon, ako bilang panganay ang naging katuwang ni Inay upang mabuhay kami. Naku, nakakainis naman oh! Kung kailan nakapagluto na ako ng mga kakaning ititinda, at saka naman umulan ng malakas. Paano ko pa ngayon ito may lalako? Huwag kang malungkot, anak. Baka naman tumila rin agad ang ulan. Sana nga po, Nay. Kasi pag nagkataong maghapong ulan,
Malulugi po tayo. Kailangan pa naman natin ng pera. Oo nga. Dahil may babayaran sa school ang kapatid mo. Sana talaga tumila na ang ulan rito. Hindi bali matagalan ako sa pagloloko. Huwag lang tayong malugi. Napakainit naman ang araw. Kahapon umulan ng umagang-umaga. Ngayon naman, napakainit ng araw. Pag ganito naman ang panahon, sobrang nakakapagod ang maglako. Sana may bumili pa nito mga tinda ko. Para naman makabawi ako sa lugi kahapon. Ate! Bili na kayo ng suman, mga kuya! Puto, kutsinta, at biko! Bili na po kayo! Wala. Ay, Taga muna sandali. ay, Mang Nestor, kayo pala! Bili na po ninyo ito natitira kong kakanin para po maubos na. Ay, sige, sige. Bibiling ko na lahat yan. Tamang-tama dahil hindi pa kami nagmimerienda ng aling dolor mo eh. Salamat naman po at makakauwi na ako. Eh, siya nga pala, tinawag kita dahil may sasabihin ako sa'yo. Oh, ano po yun? Ang kababata mong si Ariel, darating dito bukas. Kasama ang nobya niya. Ay, talaga po? Oo. Magkikita na pala kami ng kababata ko. Kaya nga gusto naming umorder sa'yo ng mga kakanin para bukas. Ha? O sige po, Mang Nestor. Oo. Alam ko naman po yung mga paborito ng kababata ko eh. Dadaling ko na lang po sa inyo bukas. Buena, kumusta ka na? Eto, ganito pa rin. Nagtitinda pa rin ng kakanin. Tagal nating hindi nagkita. Oo nga. Sinuwerte ka na kasi sa trabaho mo sa Maynila. Iba talaga, no? Kapag nakatapos ng pag-aaral. Suswertehin ka rin. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Ay, eto nga pala yung mga kakanin na pinaluto ng tatay at nanay mo. Salamat. Ako, tiyak, marami kong makakain ito. Miss ko mga luto mong kakanin eh. Ay, siya nga pala itong girlfriend ko. Si Shane. Shane, ang kababata kong si Wena. Hi, kumusta, Shane? Nung dumating kami dito, okay na sana eh. Pero ngayon hindi na. Shane, Ha? huwag mo naman biruin ng ganyan na kababata ko. Baka maniwala yan. Hindi naman ako nabibiro ah. Um, Kasi naman, kung kumustahan lang kayo, may pahawak-hawak pa kayo ng kamay. kasi, At ang tagal ha? Tapos, ang tagal din bago mo ako pakilala sa kanya. Wena, pasensya ka na dito sa nobya ko ha. Ganyan lang kasi yan. Hindi ka pa niya nakakilala eh, kaya ganyan. Oo, okay lang, Ariel. Bayaran mo na yung mga binili mo sa kanya. Paalisin mo na yung tindero na yan. Yung pala ang nangyari kaya malungkot ka. Si Losa pala ang nobya ng kababata mo. Eh kasi naman na eh. Binigyan niya ng masamang kahulugan yung closeness namin ni Ariel. Tapos, tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Para po ba sinasabing, mahirap lang ako? Eh, may mga tao talagang ganun. Mapagmataas. Pero sana anak, huwag mong hayaan na sirain nila ang iyong araw. Pati na ang sigla mo sa paggawa. Kailan kaya tayo makakaahon sa hirap, Nay? Wena, Para naman po, hindi na tayo nahamak ng iba. naniniwala ako. May awa ang Diyos. Makakaluwag din tayo sa buhay. Huwag lang tayo mawawalan ng pag-asa. E paano po ba tayo luluwag? Eh, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Mabuti naman, Wena. At nakita kita dito sa lugar na madalas nating puntahan nung araw. Dito pa rin naman ako nagpupunta. Pag gusto kong ma-relax. Pag gusto kong kalimutan yung mga pangarap kong hindi natupad. Dahil sa kahirapan namin. Huwag ka nang umiyak. Matutupad mo rin ang mga pangarap mo. Tulad ng nangyari sa akin.
Ay, oo nga pala, gusto kong humingi ng paumanhin sa kagaspangang ginawa ni Shane. Iyang-iya ako sa'yo. Sorry talaga. Wow! Ay, Ang sweet naman! Ang hilang nobya mo. Shane, Sabi ko na nga ba eh. May kakatagpuin ka dito sa tabing dagat eh. At ito palang babaeng itong katagpo mo. Shane, huwag kang mag-iskandalo. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Ayaw mo ba rin umamin? Eh, huli ko na nga kayo. Magkatabi pa kayo, ha? Ito! Pinapahilig ko ng luwang ka dito. Shane! Ano? Shane, hindi mo siya dapat sinampal. Nakakaya ginawa mo. Hindi na sampal gagawin ko. Pag hindi ka niya nilayuan, kakalbuhin ko pa siya. Alika na nga. Umuwi na tayo. Alika! Alika! Anak, hiyang-hiya ako kina Melba dahil sa ginawa ni Shane. Abay, nobay mo pa lang siya pero sobra na siya kung magselos. Ang totoo po tayo, madalas na kami mag-away sa Maynila. Dahil po sa ugali niyang yun. Aba, nako, hindi rin maganda ang pagiging mapagmataas niya. Baka pag nakasal kayo, maging ganyan din siya, maging sa amin ang mga magulang mo. Itay, Anak, pag-isipan mong mabuti. Kung siya talaga ang babaeng gusto mong pakasalan, mahirap magsisi sa huli. Napakasaya ko at nakita ko kayo, Melba. Ngayon, matutupad ko na ang pangako ko kay Mario. Anong pangako yun, Pablo? Bago siya namatay, nag-iwan siya sa akin ang malaking halaga. Ipon niya yun sa mga livelihood project na ginawa namin sa loob. Ano? Nangako ako sa kanya na ibibigay ko sa iyo yun sakaling pumanaw siya. Pero hindi tayo nagkita. Dahil nakalaya na ako pagkamatay ni Mario. At natagalan bago ka nakadalaw muli sa bilangguan. Oo, dahil nagkasakit ang mga anak ko. Humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak namin dito para maiuwi ko sila dito. Nang mabawasan na ang gastos namin sa pag-upa. Ay, ang ibig kong sabihin, may perang iniwan ng asawa ko para sa amin. Oo. Hindi niya kayo nakalimutan. Talagang nagbago siya ng mabilanggo. Diyos ko. Ginamit namin ng asawa ko ang perang yun sa negosyo. At sa awa ng Diyos, umunlad yun. Kaya pala, mayaman ka na. Melba, ibibigay ko sa iyo ngayon. Hindi lamang ang halagang iniwan ni Mario, kundi maging ang kinita ng kanyang pera. Buena, patawarin mo ako ha, kasi pinagsalosan kita. Ganun hindi naman dapat. Naging maarte at mapagmataas ako. Ganun pareho lang naman ang mga magulang natin ni dating mga bilanggo, ang mga tatay natin. Shane, Sorry. Binago ng pag-asenso namin ng ugali ko. Kaya ako naging ganito. Sana mapatawad mo ko. tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang importante, namulat ka na sa pagkakamali mo. Promise, magbabago na ako. Ipangako mo rin yan sa kaibigan ko para magkaayos na kayo. Hindi ka na galit sa akin? Hindi na. Ngayon pa ba ako magagalit? Eh, nalaman kong magkaibigan pala ang mga tatay natin. Nagkaayos din sina Shane at Ariel. At kami naman ni Shane,
best of friends na ngayon. Totoo nga palang habang may buhay ang tao, ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Na isang araw ay darating din sa kanya ang isang magandang bukas. Tulad ng nangyari sa amin. Ako po si Wena at ito ang aking buhay. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya nalilimot ang pagtitiis ng kanyang nilalang na may mabuting puso. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Jun Legaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Wena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.